Sa liblib na nayon ng San Rafael sa kabundukan ng Rizal, nakatira ang isang magsakang ubod ng hirap na si Mang Tomas. Biyudo siya at may 3 anak na lubhang gutom at payat. 3 taon na ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa sakit at mula noon tila sumama na rin ang kanyang kapalaran. Ang dating masaganang lupain ay naging tigang. Walang tubig, walang sapat na ulan, at ang lupa ay naging matigas na parang bato. Tuwing umaga, ginigising siya ng iyak ng kanyang bunso dahil sa gutom. "Tatay, mayroon ba tayong kanin?" tanong ng bata, at sa bawat tanong na iyon, dumudurog ang puso ni Mang Tomas. Ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, pinubungkal niya ang lupa kahit walang resulta. "Magtiyaga lang tayo, anak. Pagpapala rin ng Diyos ang darating," sabi niya, kahit wala na siyang natitira ni kahit anong pag-asa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para mabuhay ang kanyang mga anak. Isang umaga, habang naghahanda si Mang Tomas, nabungkalin ang kaniyang pinakahuling pirasong lupa sa likod ng kanilang kubo. Napansin niya ang isang malaking punso sa gitna ng bukid. Matanda na itong bunto ng lupa, berde ang ibabaw dahil sa lumot at damong tumutubo. Ang mga kapitbahay niya ay madalas magsabi na dapat itong sirain. "Sagabal yan sa pagtatanim, Mang Tomas, kibain mo na yan!" Sigaw ni Kapitan Nestor, ang mayamang magsasaka na may malawak na lupain sa kabilang dako ng bundok. Ngunit may kakaiba sa damdamin ni Mang Tomas. Parang may pumipigil sa kanyang kamay. Naalala niya ang aral ng kanyang namayapang lola. "Huwag kang sumira ng punso, apo. Doon nakatira ang mga nuno, mga espiritu ng lupa. Kapag inalagaan mo sila, aalagaan ka rin nila." Kaya sa halip na sirain, pinili ni Mang Tomas na linisin lang ang paligid ng punso. Maingat niyang tinanggal ang mga tinik at damo, ngunit iniwan niya ang punso mismo na buo. Pagkatapos, may ginawa siyang kakaiba. Kumuha siya ng maliit na mangkok, nilagyan ng tubig at ilang butil ng mais na natira sa kanilang imbakan. Inilapag niya ito sa tabi ng punso. "Kung sino man ang nakatira rito, pakiusap, huwag kayong magalit. Walang masamang hangarin ang puso ko. Nais ko lang magtanim para may makain ang aking mga anak." Bulong niya habang yumuyuko bilang paggalang. Ang mga kapitbahay niya ay nagtawanan. Baliw na yata si Mang Tomas, nag-aalay pa sa putik. Ngunit hindi niya sila pinansin. Kinabukasan, nagsimula siyang magtanim ng palay sa paligid ng punso. Ilang linggo ang lumipas at kahit nahihirapan, patuloy niyang binibigyan ng tubig at alay ang punso tuwing umaga. Minsan ay isang pirasong tinapay, minsan ay kaunting asin, o kaya ay bulaklak na napulot niya sa daan. Simple lang, pero buong puso. At sa bawat gabi, bago matulog, nagdarasal siya. Salamat sa lahat ng biyaya, kahit gaano pa kaliit. Isang gabing malakas ang hangin at malamig ang simoy, nagising si Mang Tomas dahil sa kakaibang liwanag na nagmumula sa bukid. Parang may kumikislap na gintong aninag mula sa punso. Dahan-dahan siyang lumabas. Dala ang isang sulo. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang maliit na matandang lalaki. Halos isang dangkal lang ang taas, nakaupo sa ibabaw ng punso. Ang balbas nito ay puti at mahaba. Ang mga mata ay kulay ginto at puno ng karunungan. Nakasuot ito ng damit na yari sa dahon at balat ng kahoy. "Sino? Sino po kayo?" tanong ni Mang Tomas. Nanginginig ang boses, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Ngumiti ang munting nilalang.
Ako si Lolo Dundun, ang nuno na nananahan sa punso na iyong inalagaan. Matagal na akong narito, anak. Nakatanaw ako sa lahat ng mga taong dumaan sa lupaing ito. Marami ang nag-alok, ngunit karamihan ay may halong pagkukunwari o takot. Ikaw lamang ang nag-alok na buong puso, walang hinihinging kapalit. Lumuhod si Mang Tomas at yumuko. Hindi ko po alam na kayo nga pala ang nakatira rito. Pasensya na po kung simple lang ang aking mga alay. Ngunit umiling si Lolo Dundun. Hindi ang laki ng handog ang mahalaga, kundi ang tunay na intensyon ng puso, at dahil doon, bibigyan kita ng pagpapala. Kinabukasan, nang bumalik si Mang Tomas sa bukid upang diligan ang mga halaman, napansin niya ang 3 kumikinang na bagay na nakabaon malapit sa punso. Hinukay niya ito at namangha siya nang makitang 3 gintong barya, malalaki at mabibigat. Hindi siya makapaniwala. Tumakbo siya pauwi at ipinakita sa kanyang mga anak. "Tatay, ginto! Saan mo nakuha yan?" Tanong ni Bituin, ang kanyang panganay na 12 taong gulang. "Hindi ko alam, anak. Baka pagpapala ito." Kinabukasan, muli siyang bumalik. At muli, may 3 gintong barya na naghihintay sa parehong lugar. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang kaligayahan, hindi nakalimutan ni Mang Tomas na bumalik sa punso tuwing umaga. Sa 3 araw, habang nag-aalay siya ng mainit na kanin at itlog, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig. "Salamat, anak ng lupa." Napatigil siya, tumingin sa paligid, ngunit walang tao. Tanging ang simoy ng hangin at ang pag-indayog ng mga dahon ang maririnig. "Lolo Dundun po ba kayo?" tanong niya sa hangin. Walang sumagot, ngunit may lumitaw na maliit na ilaw, parang alitap-tap, na lumilipad paikot sa punso. Sumunod ito sa kanya hanggang sa gitna ng bukid at doon napansin niya ang isang bahaging lupa na mas madilim ang kulay kaysa sa iba. Hinukay niya ito ng kaunti at nakita ang matabang lupa, basa at puno ng buhay. "Dito ka magtanim ng iyong mga binhi," bulong ng tinig. "Dito tatanim ang kinabukasan mo." Sumunod si Mang Tomas. Nagtanim siya ng palay, kamatis at talong sa eksaktong lugar na iyon. At kahit hindi pa dumating ang ulan, ang mga halaman ay tumubo ng mabilis, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang mga dahon ay berde na berde, malalaki at malusog. Namangha ang kanyang mga anak. "Tatay, parang may himala sa ating bukid," sabi ni Bituin habang hinahaplos ang mga dahon ng palay. Ngumiti si Mang Tomas. "Hindi himala, anak. Ito ay bunga ng paggalang at tiwala." Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang may mas malalim na kapangyarihan ang gumagabay sa kanila. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Tomas, sa ilalim ng lumang puno ng mangga, lumapit ang kanyang bunso, si Maliksi, na 9 na taong gulang. "Tatay, totoo ba ang mga kwento tungkol sa nuno?" tanong ng bata. Hinawi ni Mang Tomas ang buhok ng anak. "Oo, anak, totoo sila. At kung marunong kang rumispeto at magpasalamat, tutulungan ka nila." "Paano natin malalaman kung nasaan sila?" tanong muli ni Maliksi. Itinuro ni Mang Tomas ang punso. "Nandoon sila, anak, sa mga lugar na hindi natin inaakalang may buhay, sa mga punso, sa mga lumang puno, sa mga ilog at bundok. Kaya dapat laging maging maingat at magalang tayo sa lahat ng bagay." Tumango ang bata at mula noon, si Maliksi ay laging nag-aalay rin ng bulaklak sa punso tuwing umaga, kasama ang kanyang ama. Sa loob ng 1 linggo, nakakolekta na si Mang Tomas ng sapat na ginto upang bilhin ang pagkain, magbayad ng utang at bumili
ng mga binhi. Unti-unti, bumalik ang ngiti sa mga mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang kubo ay nagsimulang maging masaya. Ngunit hindi nila alam na may nakakakita na sa kanila. Si Kapitan Nestor, na tuwing hapon ay dumadaan sa tapat ng bahay ni Mang Tomas, ay napansin ang pagbabago. Paano nagkaroon ng pera ang isang pulubi? Tanong niya sa kanyang sarili, puno ng inggit. Isang araw, hinarang ni Kapitan Nestor si Mang Tomas sa daan. "Tomas, sabihin mo sa akin, saan ka kumukuha ng ginto? Nakita kita, bumibili ka ng bigas, baboy, at mga bagong damit. Saan nanggaling ang salapi mo?" Ngumiti lang si Mang Tomas. "Pagpapala ng Diyos, Kapitan?" Ngunit hindi natuwa si Kapitan Nestor. "Huwag mo akong lolokohin, may tinatago kang yaman sa lupain mo." Kinagabihan, pinaplano na niyang puntahan ang bukid ni Mang Tomas upang siyasatin ang lahat. Ngunit bago pa man makarating si Kapitan Nestor, may biglang nangyari. Isang matinding bagyo ang humagupit sa nayon. Ang mga puno ay natumba, ang mga bubong ay nagtalsikan, at ang tubig baha ay umabot hanggang tuhod. Lahat ng bahay ay nasalanta, maliban sa kubo ni Mang Tomas at sa kanyang bukid. Parang may nakabantay na puwersa na nagprotekta sa kanila. Ang punso ay nanatiling matibay at ang mga tanim ay hindi nabasa. Namangha ang lahat ng tao sa nayon. Pagkatapos ng bagyo, lumapit si Aling Siyon, ang matandang manggagamot, kay Mang Tomas. "Alam ko na ang sekreto mo, anak. Pinagpala ka ng nuno. Ngunit mag-ingat ka. Ang inggit ng tao ay mas nakamamatay pa kaysa anumang multo." Tumango si Mang Tomas. "Alam ko po, Aling Siyon. Kaya lagi akong nananatiling mababa at nagpapasalamat." Ngunit si Kapitan Nestor ay hindi tumigil. Isang gabi, pumunta siya sa bukid ni Mang Tomas na may dalang pala at asahan. Plano niyang sirain ang punso upang kunin ang tinagong yaman. Ngunit nang ihampas niya ang unang tama ng pala, biglang kumuha ng kidlat sa langit at bumagsak sa malapit sa kanya. Nauntog siya at bumagsak sa lupa. Doon, sa gitna ng dilim, nakita niya si Lolo Dundun na nakatayo sa ibabaw ng punso. Ang mga mata ay nagniningas. "Ikaw ay sakim at walang paggalang. Palang araw, mawawala ang lahat ng mayroon ka dahil sa iyong pagkamakasarili," sabi ng nuno. Nang magising si Kapitan Nestor, nagmadali siyang umuwi, takot na takot. Mula noon, nagsimula nang mawala ang kanyang yaman. Ang kanyang mga pananim ay natuyo, ang mga hayop niya ay namatay, at ang kanyang negosyo ay nalugi. Samantala, si Mang Tomas ay patuloy na nananatiling mapagpasalamat. Hindi siya naging mayabang o sakim. Ang gintong barya ay patuloy na dumarating, ngunit hindi niya ito ginagamit para sa luho. Ginamit niya ito upang tumulong sa ibang tao sa nayon na nangangailangan. Nagbigay siya ng pagkain sa mga ulila, tumulong sa pagtatayo ng bahay ng mga nasalanta ng bagyo, at nag-sponsor ng pag-aaral ng mga batang mahihirap. Isang gabi, muling lumitaw si Lolo Dundun. "Mang Tomas, ipinakita mo ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Hindi ka naging sakim, hindi ka naging mayabang. Ang gintong barya ay hindi lang pagpapala, kundi pagsusulit din sa iyong karakter. At dahil pumasa ka, bibigyan kita ng huling regalo." Hinawakan ng nuno ang lupa at biglang tumubong isang puno ng nara sa tabi ng punso. Ang punong ito ay hindi basta puno. Ito ay magiging simbolo ng iyong pamilya. Habang nananatili kayong mabuti at mapagpasalamat, ang punong ito ay magbubunga ng kasaganaan sa bawat henerasyon. Pagkatapos noon, unti-unting nawala si Lolo Dundun
Ngunit ang kanyang ngiti ay nananatili sa alaala ni Mang Tomas. Lumipas ang mga taon. Ang puno ng nara ay lumaki at naging tanyag sa buong lalawigan. Ang mga bunga nito ay hindi ginto, ngunit ang lupa sa paligid nito ay naging sobrang sagana. Ang pamilya ni Mang Tomas ay naging kilala hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihan. Si Bituin ay naging guro at nagturo ng mga bata sa nayon. Ang kanyang mga kapatid ay naging magsasaka rin, ngunit mga magsasakang tumutulong sa iba. At sa bawat henerasyon, ipinasa nila ang kwento. Ang kwento ng isang simpleng magsasaka na nagpakita ng paggalang sa nuno sa punso at bilang ganti nakatanggap ng hindi lang ginto kundi ng pagmamahal, proteksyon at tunay na kayamanan na hindi kailanman mawawala, ang kayamanang nasa puso. Hanggang ngayon, ang punso ay nananatili sa bukid at ang mga tao sa nayon ay nag-aalay pa rin tuwing umaga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang at pasasalamat. Sapagkat natutunan nila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihan ng loob at sa paggalang sa lahat ng nilalang, nakikita man o hindi. At ang leksyon na ito mula kay Mang Tomas at Lolo Dundun ay nananatiling buhay sa puso ng bawat tao sa San Rafael. Ang paggalang, ang kabutihan at ang pasasalamat, ito ang susi sa tunay na pagpapala. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga ganitong kwento.